Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, April 25, 2026. At syempre ang dami hong mainit na issue nitong nagdaang linggo. Ito nga ho, syempre kinumpirma na ho ng ICC ang kanilang jurisdiction dito sa kaso ho, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito na nga rin ho, pati yung confirmation of charges nangyari na rin ho itong nagdaang linggo. Pag-uusapan ho natin yan maya lamang kasama si Attorney Gilbert Andres, isa sa ating mga ICC accredited lawyer. At syempre gumugulong pa rin ho yung mga pagdinig dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang dami ho nating nakitang mga dokumento nitong nagdaang linggo. Pag-uusapan din ho natin yan maya lamang din ho. Makakasama ho natin si Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. At sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ang inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, kinumpirma na ng International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1 ang mga charges o sakdal sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, tutuloy na sa trial o paglilitis ang kaso ng dating Pangulo. Kinumpirma din ng ICC Appeals Chamber ang jurisdiction nito sa kaso ni Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, April 25, 2026, ano ang reaksyon mo sa pagtuloy sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ano ang reaksyon mo sa pagtuloy sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang ICC Accredited Lawyer at Executive Director ng Center for International Law o Center Law na si Attorney Gilbert Andres. Good morning, Attorney Andres. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa Free TV. Magandang umaga, Panyero, Attorney Danny. Good morning, sir. Ito, double victory ho yung nangyari itong nakaraang linggo. No? Nag-confirm ho ng jurisdiction itong ICC at kinumpirma din ho yung mga charges kay dating Pangulong Duterte. So, unahin ho natin doon sa jurisdiction ho ng ICC. I understand, hindi pa ho naglabas ng ganitong klaseng desisyon itong ICC. No? So, sa madaling sabi ho, paano ho nakumpirma yung jurisdiction despite na tayo ho ay nag-withdraw na ho dito sa Rome Statute?
Una muna, Attorney Danny, bilang common legal representative of the victims, talaga pong nagsiselebrate po, nagpapasalamat sa Diyos yung mga biktima po dahil sa double victory na to. Yun nga ang sinabi mo, yung unang victory ay yung pag-affirm at confirm ng appeals chamber sa jurisdiction. Actually, simplihan lang po natin kasi ang Rome Statute po isa po siyang treaty, tratado po siya. So, ibig sabihin, mayroon po yung object at purpose, may layunin po siya. Ano pong kanyang layunin? Una po, para po wakasan po, i-end po ang mga impunity ng mga perpetrators ng international crimes. At ikalawa po, ay para po i-prevent, pigilan po ang itong mga karumaldumal na mga krimen pong ito. Dahil po dyan, sabi ng Appeals Chamber, ang isang bansa, kagaya ng Pilipinas, ay hindi lang po basta-basta makakaiwas sa mga obligasyon nito sa Rome Statute sa pamamagitan ng pag-withdraw kung ayaw po nito ang investigasyon, ang examination ng prosecutor. Kaya sa madaling sabi, Attorney Danny, bawal po ang iwas pusoy. Alright sir, and we noticed din, appeals chamber na ho ito. So ibig sabihin, wala na hong any recourse, remedy itong kampo ni dating Pangulong Duterte dito sa jurisdiction, no? Wala na po, pinal na po ito dahil appeals chamber. Ito na po yung kataas-taasang chamber po ng ICC. Kung sa atin may MR, wala na po sa appeals chamber. Alright sir, ito naman ho, kinonfirm din ho yung charges no, laban kay dating Pangulong Duterte doon sa 3 counts ho, no, nung siya ay mayor pa, doon sa high value targets nung siya ay presidente, at doon ho sa Oplang na tukhang. So sa tingin nyo ho ba talagang itong sinasabi ng ICC sa pagkumpirma nitong tatlong ho na ito, talagang ang lakas ho ba talaga ng ebidensya para mag-proceed ho dito sa trial? Opo, kasi ibig po sabihin, ang ebidensya po ay sapat na upang i-fulfill yung tinatawag na substantial grounds to believe na si Mr. Duterte nga ang gumawa, nag-commit ng mga acts charged. At ano ba yung mga counts charged? 3 po yun. So, 3 po, lahat po ng counts charged ay kinumpirma po ng pre-trial chamber. Yung una po ay yung crimes against humanity for murder na mga patayan na nangyari nung mayor pa po siya sa Davao City from 2013 hanggang 2016. Yung second count naman po na na-confirm po ay yung mga crimes against humanity of murder, mga patayan po na nangyari laban sa mga so-called high-value targets, nung Pangulo po siya from 2016 to 2019. At yung third count po na nakumpirma ay yung mga crimes against humanity of murder, at kasama na yun dyan, frustrated murder, mga patayan na nangyari po nung Pangulo po siya against sa mga barangay clearance operations or Oplan Tokhang from 2016 hanggang 2019. Ito sir, sabi ni Attorney Kaufman nung isang araw, maghahain daw sila ng apela. So paano ho anong magiging impact ho nito dito sa magiging trial ho sa dating Pangulo? Well, wala po siyang dapat na impact, kasi una po, hindi po automatic yung tinatawag na suspensive effect. Oo, kung meron man pong apela, hindi po kaagad-agad na nagpapatigil. Oo, kailangan may separate application. Ikalawa, Attorney Danny, gusto ko i-emphasize, hindi po automatic ang appeal na pwedeng dumiretso kaagad sa appeals chamber. Kasi ito po ay with leave of court. Ibig sabihin, kailangan po muna humingi ng bus sa pre-trial chamber 1. At it can go both ways. Pwedeng i-grant, pwede pong i-deny. Kaya hindi po automatic ang appeal sa pagkakataong pong ito. And maganda rin ho na nalinaw ninyo na may leave of court, may basbas kailangan ng pre-trial chamber 1. So, Attorney Andres, can you walk us through ano ho yung mangyayari sa trial? Ano ho yung i-expect ho natin? At gaano ho ito magiging katagal ho bago maglabas ho ng desisyon itong ICC? So, mangyayari po sa trial, 3 pong mga kabanata. Ang unang kabanata ay magpipresenta po ng ebidensya, ng mga testigo at ng ibang ebidensya ang prosecutor po. At kung tapos na po pag-present ng prosecutor, magpe-present naman po ang biktima, mga biktima
through us, mga common legal representative of the victims. Para po ipakita po ano po yung mga dagok, mga suffered harms po sa mga biktima dahil sa Duterte War on Drugs. At ikatlo po ay magpepresenta naman yung defense para po sa kanilang depensa. At ngunit, Attorney Danny, bago po mangyari pong lahat ng ito, actually marami pang mga mini steps, Oo, kailangan po muna ang presidency ay magtatalaga po ng ng trial chamber. So, kailangan pang italaga ng presidency kung aling trial chamber ang maglilitis sa kaso po laban sa akusado na ngayon ay si Mr. Duterte. At kailangan din po magkaroon ng conference, ng pagpupulong para po ilatag kailan po yung simula ng trial proper at kailangan po ng preparasyon para po sa paglilitis or preparation for trial. Dito po yung mga disclosure, pagpapahiwatig, sino bang mga testigo na ipepresenta, ano bang mga dokumentong ipepresenta, at how many months will that take? It's ang pinakamabilis po ay 6 months, yung preparation for trial hanggang 1.5 years. So, baka po ang simula October of this year or October of next year. Ngunit, gusto ko rin pong i-emphasize na para po sa mga biktima ay gusto na po nilang kaagad-agad magsimula ang paglilitis sa taong ito. Alright, ang dami pa ho palang pagdadaanan, no? Pero Attorney Andres, yung buong trial ho, hanggang makarating ho dun sa desisyon, usually ho ba, gaano katagal ang inaabot nito dito sa ICC ho? Ang estimate ko lang po, anywhere po from 2 to 4 years po. Now, ano ba yung isang konteksto dito na dapat maintindihan po natin? Ang context kasi dito is that isa lang po yung type, isa lang po yung tipo ng krimeng international crime, which is crimes against humanity for murder. Sa ibang kaso kasi ng ICC, kagaya po sa Al-Hassan, marami pong tipo ng mga international crimes, merong chinarge na crimes against humanity at meron ding mga war crimes, kaya mas komplikado. Ngunit hopefully, ang magpapabilis po dito, isang tipo lang po ng international crime, which is crimes against humanity. So ito ho bang mga trial, mapapanood ho ba natin ito ng taong bayan ho? Naka-livestream din ho ba ito katulad ng mga nagdaang pagdinig ho ng ICC? Opo, tama po yan. Naka-webstream po siya, ngunit mayroon lang pong 30-minute delay for security reasons. Kaya mapapanood po ito sa YouTube, mapapanood po ito sa Facebook page, at sa website po ng ICC. Mahalaga po yung 30-minute delay na yon kasi remember, magpapresenta na po talaga ng mga testigo, live na mga testigo. Hindi lang po babasahin ang kanilang mga statements po at baka may mga masiselang datos, may mga security risk. Kaya kung kailangan po, i-close session po yan or i-redact po ang kanilang mga sinasabi. Kaya po may 30-minute delay po. Ngayon ho, kapag napatunayan hong guilty, kung ganun nga ba ho yung term dito, guilty ho si Pangulong Duterte dito sa crimes against humanity ho na ito, ano ho yung magiging parusa ho sa kanya at kabilang din ho ba dito yung pagbabayad ho ng danyos doon sa mga biktima ho ng war on drugs? Now, sige. In that circumstance, assuming meron ng finding of guilt, after the trial, and this is a hypothetical, magkakaroon po ng tinatawag na sentencing, hearing. Doon po na naman iaalamin kung ano po yung sentensya ayon sa trial chamber. At ang maximum po sa Rome Statute ay 30 years. Hindi po kagaya sa atin dito na may reclusion perpetua, na 20 years and 1 day up to 40 years. Hanggang 30 years pong pinaka-maximum. Pero naayon po yan sa mga circumstances na i-consider po in a sentencing decision. Tapos po, meron po na reparation stage, kung saan po aalamin ano ba yung mga
danyos na dapat po ibigay ng isang convicted na accused dun po sa mga biktima. So, separate naman po to na session. At doon po magpresenta nga ng argumento at mga ebidensya ang mga biktima. Tapos doon malalaman kung magkano po yung reparations na ibibigay po ng isang convicted accused. Ngunit ito po ay mga hypothetical po. Kasi ang tagal ho ng 30 years at alam naman ho natin kung ilang taon na ho yung dating Pangulo. Ito naman, sir, no, na-mention ho yung mga co-perpetrators katulad ni Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. So, aasahan na ho ba natin na maglalabas na ho ng warrant of arrest itong ICC ho sa kanila? Sige, dalawang sagot po. Yung unang sagot ko po, yung pong application ng isang arrest warrant, ang gagawa po niyan ang Office of the Prosecutor before the pre-trial chamber. Ngunit yung proseso po ng pag-apply ng arrest warrant ay nakaselyo po yan, sekreto po yan. Kaya wala po talagang nakakaalam labas po sa ICC kung meron ngang application at kung meron na pong ICC arrest warrant. Ngunit, having said that, ang ikalawang sagot ko po ay umaasa po mga biktima na sana po meron na ngang ma-issue na mga ICC arrest warrant laban po sa 8 co-perpetrators kagaya po ni Senator Bato at Senator Bongo dahil logical lang po ito na ayon po ito sa mga confirmed na charges po. So sir, ulitin lang natin, ang mag-a-apply ho noong mga for the warrant is the prosecutor ng ICC, tama ho ba? Tama po yan, prosecutor po at it's before the pretrial chamber. Now, kung sa ating pang tawag sa proseso yun, ex parte, wala pong kabilang partido, tanging prosecutor lang po ang mag-a-apply, kaya sikreto po yan, nakaselyo po yan, para pangalagaan din yung proseso na hindi po ma-broadcast kung sino man po yung subject ng arrest warrant. Baka kasi magtago na eh. You mentioned that, sir. Ito nga, nagpe-prescribe ho ba yung arrest warrant? Kasi, alam natin si Senator Bato de la Rosa nagtatago na for so many months. So, nagpe-prescribe ho ba ito? Pwede ho bang taguan na lang itong arrest warrant na to para hindi ho sila talaga mahuli ng ICC? Wala po siyang prescriptive period po ang arrest warrant, wala po siyang expiration date, In fact, Attorney Danny, merong pagkakataon ng isang suspect in the person of Joseph Kony, meron po siyang arrest warrant, if I'm not mistaken, since last decade pa po. At hindi po siya mahanap, hindi po maserve ang arrest warrant, kaya last year po nagkaroon ng confirmation of the charges hearing kahit po wala po siya. At sa unang pagkakataon po, natuloy pong confirmation of the charges hearing kahit po wala po ang suspect, hindi po na-arrest dahil mayroong actually exception na kung talagang nagtatago, talagang imposible nang ma-serve at talagang lahat ay na-exhaust na, pwede pa rin magkaroon ng confirmation of the charges hearing. Ayan, talagang madami pa ho talagang mangyayari dito. Panghuli na lamang ho, Attorney Andres, ano ho yung mensahe nyo dito sa mga biktima ng war on drugs at syempre dun sa mga taga-suporta na rin ho ni dating Pangulong Duterte? Ang unang mensahe ko po sa mga biktima po ng Duterte War on Drugs, kung kayo po ay hindi pa po nakaka-apply para po sa victim participation, mayroon pong pagkakataon. Dahil nga ito ay tutuloy na po sa trial, sa paglilitis, bubuksan po ng ICC registry yung proseso ng pag-apply po ninyo para maging victim participants. Kaya antabayanan po natin yan. At kung bubuksan na po yan, wala na pong deadline, rolling basis na po yan. Ikalawa po, sa ating mga kababayan, kaya anuman po ang kulay ng politika, mahalaga po, samahan na po natin ang mga biktima sa kanilang tinatahak na daan tungo sa katotohanan at ustisya kasi proteksyon naman po ito para sa ating lahat dahil ang karapatang pantao ay para po sa lahat sa atin. Alright, malinaw ho yan. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Gilbert Andres. Maraming salamat, Attorney Danny, at mabuhay tayo.
Si Attorney Gilbert Andres, ICC accredited lawyer at common legal representative ng mga biktima. Ito naman sa pagbabalik ho ng usaping legal, pag-uusapan naman natin yung nagaganap na pagdinig sa House Committee on Justice kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, bumati lamang ho tayo dito sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, usaping legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Naka-live stream ho tayo dyan. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan, mga saloobin nyo ho dyan. And happy viewing to Monsky Aninion Cuerpo, Dodoy Morillo, IJ Cabanero, Bong Kirante, Christy Cudada, Arlene Talisik, Alegria, at Sagun Marites. And happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre salamat ho dun sa mga ating Radyo Pilipinas stations na nag-share ho ng ating mga videos tuwing Sabado. No? Of course, Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, at ayan ho, ang dami hong Radyo Pilipinas stations nationwide, kaya ho tayo napapakinggan sa buong bansa. At ayun ho, happy viewing din ho dun sa mga nanonood sa Free TV. Hanapin nyo ho, Channel 3 ho yan. Sa TV Plus, kung kayo ho ay naka-TV Plus, hanapin nyo lamang ho yung Channel 3. Diyan nyo ho makikita yung Radyo Pilipinas program. So, hindi lamang ho tuwing Sabado, buong linggo ho yan. At syempre, kung kayo naman ho ay naka-afford the box, Channel 45 to 49 naman ho. So ayan ho, maaaring mag-scan ho kayo nung inyong mga digital boxes para ho masagap nyo ulit yung signal ho ng ating estasyon. At ayan ho, maraming salamat din ho syempre dun sa mga nanonood din sa YouTube. Ayan ho, Radyo Pilipinas 1. Meron ho tayong YouTube channel ho, Radyo Pilipinas 1. At syempre ho, yung Usaping Legal, Attorney Danny Galang na YouTube channel. Ayan ho, dyan ho natin ina-upload yung mga past episodes ho ng Usaping Legal. Kaya kung hindi nyo ho naabutan yung ating programa tuwing Sabado, ayan ho, maaari nyo hong balikan yan sa ating YouTube channel, Usaping Legal, Attorney Danny Galang, YouTube channel. At syempre nakikita nga ho natin itong pagulong nitong impeachment, itong mga hearings nga ho, no, nitong House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte. So ito ay naging controversial ho ito kasi nga ho, sinasabi ho ng ilan na unconstitutional nga daw ho itong ginagawa nitong House Justice Committee, itong sinasabi ho nilang mga mini-hearing o pagdinig ho nila. Kasi nga, ang sinasabi, ilang grupo na rin ho ang nag-file dito sa Korte Suprema para ipatigil itong nangyayaring pagdinig dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At itong nagdaang linggo din ho, mayroong nag-file na naman ho ng TRO, Temporary Restraining Order, para mapatigil itong mga nangyayaring pagdinig ho na ito. So ayan ho, kaya ho medyo controversial ho ito kasi nagpapatuloy naman ho yung mga pagdinig. Wala naman ho inisyo ang Korte Suprema na TRO para ho mapigilan itong pagdinig at nakadalawa na ho ito. At yung huli ho ay April 29. Ngayong linggo ho itong papasok. Ay aabangan ho natin ano naman ho yung mga magiging pasabog ho dito sa pagdinig ho na iyan. Pero syempre nakita na ho natin yung kay Ramil Madriaga, itong unang linggo nga ho na sinasabi ho niya ay siya ho ay nagdala ng mga milyones na pera kung kani-kanino nga ho sa utos nga ho ng Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, at dito kay Vice President Sara Duterte. At itong nagdaang linggo din ho, syempre nakita din ho natin yung SALN, no? Yung pinag-uusapan ho na SALN ni Vice President Sara Duterte. At ang controversial ho dito ay wala ho nakalagay na cash o cash in bank. So ayan ho, ay sa ilalim naman ho ng ating batas sa SALN ay dapat ho ay nakalagay yung cash at cash on bank. Kasi yan ho yung pinaka-pangunahing asset ho ng isang tao yung kanyang pera, 'di ba? Pera ho sa kanyang bangko, pera ho sa kanya, nasa kanyang bahay, nasa kanya. So yan ho yung pinaka-pangunahin na asset ho ng isang tao, pinaka-liquid na asset, 'di ba? Cash. So bakit ho iyan nawawala?
ay ang sinasabi naman ho nung kampo ni Vice President Sara Duterte, nakalump daw ho ito doon sa others. Ay tama ho ba yung ganung pag-aanalisa o tama ho ba yung ganung katuwiran? Kasi nga ho, ibig sabihin, yung mga bank accounts ay nasa others lamang. Ganun ho ba yun? So, paano ho yung breakdown na distribution ho noon? So, yun ho, dun ho natin na malalaman kung ano ho yung magiging hatol ho nila dito. At syempre nakita din ho natin yung AMLAC, no? Anti-Money Laundering Council, nagpresenta din ho ng dokumento na nagfa-flag ho no, yung mga suspicious activities doon sa bank accounts ho, no, ng mag-asawa, si Vice President Sara Duterte at si Mans Carpio. Ayan ho, from 2007 hanggang 2022 yata, yung 2023, no, ay 6 billion daw ho yung mga transactions na naglabas-masok ho dito sa kanilang mga bank accounts. Pero syempre, ang sinasabi ho ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay ito ho ay bloated ho na amount at ito ho ay transaction, hindi balanse. Kasi yun nga ho, ang sinasabi ho nila, kapag halimbawa nagdeposito ka sa iyong account ng 100 piso, binawasan mo ng 50, so, syempre, 50 na lang ho, diba? 50 na lang ho yung magiging laman ng bank balance. Pero ang pinasenta ho dito ng AMLC at yung data ho nila ay syempre yung total na transaction. So, sa halip ho na balance na 50 ay 150 ho yung ipinasent. So, ayun, meron naman ho talagang discrepancy dun sa amount, no? Pero hindi naman ho talaga sinabi din ng AMLC na yun yung bank balance. Yun naman ho yung sinasabi na total transactions doon sa loob ng ilang taon ho na iyon na naglamas-masok ho doon sa kanilang bank accounts. So, and of course, nakita din ho natin na yung sa BIR, ayan ho, nandun ho sila, nandun ho yung tax returns na final ho ng mag-asawang Duterte. Kaya lang ho ay ayaw ho nilang pabuksan kasi nga ho ito daw ay labag ho sa batas, no, doon sa ating tax code or NIRC. Ayan ho. So pag-uusapan ho natin yan na itong mga ito dito ho ilang sandali lamang ho, no, ilang sandali lamang. And syempre makakausap natin Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares para ho dito sa mga itong usaping legal ho na ito. Ito, sa isa pang usaping legal natin, nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan ilang ahensya ng gobyerno ang naglabas ng ilang dokumento para bigyang linaw ang ilan sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang human rights lawyer at chairman ng Bayan Muna, si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Hi, good morning, Attorney Danny, at magandang umaga din po sa lahat ng viewers at listeners ninyo. Good morning, sir. Ito, no, last week ho, may naghain na naman ho ng petisyon para ho ipatigil for TRO, no, ipatigil na naman ho itong pagdinig ho ng House Committee on Justice. Sa inyong opinion ho, ito ho bang ginagawa ng House Committee on Justice, unconstitutional ho ba ito? Labag ho ba ito sa kanilang mandato? Wala akong nakitang unconstitutionality dito. In fact, nakalagay nga yan sa konstitusyon, di ba? Ang House of Representatives ang may poder na na mag-initiate ng impeachment proceedings. At ang Senado naman ang may sole power to convict, of course, after trial. So wala akong nakita doon. Kung ang tingin nila, ang due process rights nila ay nalalabag, may major problem na agad sila doon. Kasi, una, hindi sila nag-a-appear to contest that officially and on the record. Tapos doon na lang sila sumasagot sa media, sa Korte Suprema, kasi siguro tingin nila nanalo na kami doon noong previous na sampa namin. So ito na naman ang ginagawa. May trademark kasi ang mga Duterte, napansin ko yan nilang sa impeachment, kundi sa ICC,
of avoidance by absenteeism. Una, hindi sila uma-appear sa trial eh. Si President Duterte, ang tapang-tapang dati. Tapos ngayon, ayaw magpakita sa hearing. At yung pangalawang pangalawang trademark nila, yung delay. Ganon din sa ganon din sa ICC, motion upon motion para hindi matuloy yung paglilitis. Ito naman yung usapin sana sa impeachment. Dalhin na kaya natin sa Senado yan para magkaroon ng oportunidad si Vice President Duterte at syempre ang prosekusyon na maglahat ng ebidensya nila nang magkaroon naman ng paglilitis na. Huwag nang binbin ito ng ibinbin through motions upon motions. Point ko lang dyan, Attorney Danny, impeachment is the only accountability mechanism left for the Filipino people sa mga impeachable officials. Kasi unlike ordinary government employees, Diyos niyo, ito sila eh. Hindi, yung ordinary government employees, pwede mong kasuhan yan anytime, any day. Ano mo yan sa korte, tanggalin mo yan sa pwesto, di ba? Pero hindi sila matanggal sa pwesto unless convicted on an impeachment trial. Kaya marami sa impeachable officials na mimihasa na eh. Kaya kasi hindi mahirap silang tanggalin eh. So ito na lang naman ang natirang mechanism para sa mamamayan na para alamin kung saan ginastos ang pondo. Yun lang naman ang tanong dito eh. Saan mo ba ginastos ang pondo? Tama ba yung paggastos mo? Sagutin mo na kaya yun kaysa sa kadami pang mga motions or petitions na ifa-file para lang madelay ang paglilitis. Alright sir, we heard si Ramil Madriaga, no? Although ang narinig ho natin pasabog talaga na siya ay nagbibigay ng mga ilang milyon dito sa mga ilang kaibigan, no? Supporters ho ng Duterte family. And then, although sinasabi ng kabilang side, weakest link naman ho daw siya, wala daw hong impact sa kaso yung kanyang mga salaysay. Ano ho yung reaction nyo ho dito? Ano yun eh, personal knowledge yung kanya eh. Kaya hindi ko alam kung ano ibig sabihin na walang impact. At pangalawa, kung sasabihin nila na, criminal siya eh. Alam nyo, Attorney Danny, yung isa nga sa pinakamalakas na ebidensya, yung galing sa loob yung whistleblower. Kasi doon nakita niya bahagi siya ng krimen eh. So para sa akin, hindi ko maisip kung paano siya naging weakest link sa puntong personal knowledge. Ngayon, kung gusto nilang bakbakan yung veracity ng testimony niya, o hindi doon sa trial, o bakbakin nyo. Anyway, doon naman yung paglilitis talaga. Doon kayo, sana dito sa house pa lang, pwede na sila mag-cross-examine. Hindi naman sila pumupunta. Yun lang ang risk kasi nila. Now, I wouldn't take it against them for not appearing in the trial in the sense na, sige naman, may karapatan ka namang i-waive yung presence mo. Pero pag may finding na ng probable cause at may mga sinasubmit na testimony at ebidensya sa hearing sa House, huwag kang umangal later on na, bakit kayo nag-find ng probable cause? Wala namang ebidensya, wala namang probable cause. Hindi ka pumunta Paano? Doon ka na lang sa media magsasalita. Sana pumunta ka, kinwestiyon mo yun doon. O diba? Alam mo, hindi sila pumunta kasi politically motivated. Dani, yan na ang rason ng lahat ng politikong nakasuhan sa Pilipinas. Politically motivated. Ako, pwede ko pang i-grant yun O sige, politically motivated. Kung tingin mo politically motivated, i-grant natin. Pero ang tanong, sagutin mo pa rin. Saan mo ginastos yung pera? Paano mo ginastos yun? Bakit ang laki ng bank accounts mo? Bakit hindi mo dineklara ang bank account mo sa salin mo? Etc. Ang problema, nagkakasya na lang sila doon sa politically motivated at hindi naman nila officially or on the record sinasagot yung mga aligasyon sa kanila. So, I guess sa impeachment trial, mapipilitan talaga silang mag-appear doon and I really hope that the senators will decide on the matter on the basis of merits rather than on their political loyalties and affiliations to political personalities.
Alright, sir, nabanggit na ho ninyo yung sa SALN, no? Nakita ho natin doon, kinumpirma naman ho na wala ho yung cash, no? Cash in bank, cash ho. Ang sinasabi naman ho ng kanyang kampo, nasa others daw ho. Ano ho ang reaction nyo ho dito? Mahirap yun kasi nakalagay sa batas na asa ng SALN, ilagay mo yung cash on hand o bank accounts mo Nakalagay yon. Otherwise, kung sundin natin yung kanilang argumento, di lahat na lang pala ng public officials dito hindi i-declare yung bank account, sabihin na sa others. Tapos wag na bisto sila, tsaka na lang nila sabihin, nga, hindi ko nabanggit, kaya na others ko nilagay. Yung purpose nga naman ng SALN is to ferret out ill-gotten wealth or unexplained wealth. Tapos ilagay mo sa others, o di lalong unexplained, di ba? Yung ordinaryong teacher, yung ordinaryong municipal clerk, pag nag-fill ng SALN, hirap na hirap. May mga kamag-anak akong government employee, hirap na hirap sila, nilalagay nila lahat Tapos, ang vice presidente, hindi niya ilagay, ano siya, Diyos? Yun naman ang problema dito sa kanila, parang applicable ang batas sa ibang tao, hindi sa amin. So ngayon, ang sagot nila dyan, double entry naman daw yun, kasi tinotal ang inflow at outflow. Ako, sige na. Actually, fatal admission yan on their part. The fact na ang depensa nila is double entry, inamin nila na may bank account na undeclared sa SALN. Fatal admission yun para sa akin. It doesn't matter whether billions yun or millions or thousands. The fact is, hindi mo dineklara ang bank account na yan sa SALN mo. So, at sa akin, in fact, magbubumerang sa kanila yung depensa nila na double entry yan because they admit that there are bank accounts which were undeclared sa SALN niya. So, na-mention nyo na rin ho yung sa 6 billion transaction, no? Ito naman, sir, yung BIR ho nandoon ho, no? Pero ayaw nilang pabuksan yung mga tax returns nung mag-asawang Duterte. So, anong reaction nyo? Sa tingin nyo ba tama ho yung hindi nila pagbukas ho nitong mga tax returns ho na ito? Palagay naman sa batas yung ombudsman halimbawa, sa SALN nga nag-waive ka di ba? Sa SALN nag-waive ka na kilatisin yung assets mo. May dyan, may oath dyan sa SALN na I give the ombudsman the power and related agencies the power to do this. So hindi ko nakita kung bakit hindi binubuksan ng BIR. In fact, kami sa bayan muna, Dani, matagal na naming sinasabi yun. Dapat ang SALN publicly announced yun. Dapat kami nilalagay namin sa website, sa internet yung aming SALN kasi sa mga public officials, that's the price you have to pay for being a public official, for running for office. Isabihin mo ngayon, kung maliit yung iyong assets, o di, huwag mo naman ikahiya, di ba? Ba't ka mahiya? Mahirap ka lang kung malaki naman yung assets mo, ba't mo naman na rin ikahiya? Kung sa tamang paraan mo ba naman na-earn yung hundreds of millions mo So, hindi ko nakita yung sagot dati sa amin, nang dinidebate namin yan sa house, baka daw makidnap. Ay, nako. Sabi ko, ang kidnapper, hindi yan tumitingin ng SALN. Ang kidnapper, i-case ka niya, tingnan niya kung saan ka pumupunta, mga bahay mong malalaki, mga kotse mong magagara, yun. May kidnapper bang tumitingin sa SALN? Diyos ko naman. Kung tingin ng kidnapper, mayaman ka, hindi kidnapin ka, huwag mong gamiting dahilan ng kidnapper para hindi mo sabihin yung SALN mo publicly. Palusot lang yon. Kaya ako, really, transparency should be the main principle when it comes to the assets of public officials. So at the rate this is going, sir, sa tingin niyo ho ba magtutuloy-tuloy na ho talaga itong impeachment kay VP Sara hanggang sa Senado? Sa akin, yung impeachment sa House, tingin ko ma-impeach si Vice President Vice President Duterte sa House. Na yan, ang taas na ng level, in fact, hindi lang probable cause para sa akin, at least para sa akin, mataas sa probable cause na yon. Therefore, kung ma-impeach siya sa House, magkakaroon na ng trial sa Senate whether or not, of course, to acquit or to convict in the impeachment trial. So tingin ko matutuloy yon, and
I would like to think na ang mga senador will decide on the basis of the merits of the case. Hindi ako naniniwala na matagal na yan. I've been counsel to several impeachment complaints. Siguro parang 8 impeachment complaint ang counsel ako eh. Tapos may 2 kaming impeachment complaint na lumusot, na punta ng Senado, kaya lang yung isa nag-resign, si Ombudsman Merceditas Gutierrez, na ang argument ko noon, hindi dapat ihinto ang impeachment trial just because the impeachable official resigned. Kasi there are 2 penalties in the Constitution for impeachment, for impeachable officials. The first is removal from public office, and the second is perpetual disqualification from holding public office. Nag-resign siya, so hindi na kailangan i-remove. Pero di-decisionan pa rin ng impeachment court whether or not i-disqualify siya from public office. So anyway, na-dismiss yun despite our arguments. And secondly, yung kay Chief Justice Corona, naging public prosecutor din ako doon. So in any case, para sa akin, ano na yon? Hindi ako naniniwala na purely political ang impeachment. May basic legal principles na panghahawakan dapat sa issue ng impeachment, lalo na, sabi ko nga, ito na lang yung kung bagay accountable mechanism na natira sa taong bayan. Bigyan naman natin ng oportunidad ang taong bayan na maghanap kung saan ginastos yung pera nila. Yun lang naman ang hinahanap dito eh. So, tapos ikakat mo pa yan by so many reasons na hindi pwedeng matuloy yan. That's really a disgrace, and para sa akin, dapat irespeto ng congressman at mga senador ang ang accountability mechanism ng impeachment at maungkat man lang, mapaliwanag sa taong bayan saan winaldas ang kanilang pera. And masusubaybayan ho natin itong nangyayaring impeachment kay VP Sara. Wala lamang ho tayong oras. Marami pa tayong pag-uusapan, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Colmenares. Walang anuman, Danny, maraming salamat. Magandang tanghali sa inyo. Si Attorney Nery Colmenares, human rights lawyer at chairman ng Bayan Muna. At syempre magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga reaksyon dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, April 25, 2026. Ano ang reaksyon mo sa pagtuloy ng paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ayan ho. From cellphone number ending in 5387. Good morning sa iyo, Attorney Dan. Local political situation in Pinas is as good as our climate ngayon. Mainit at as hot as developments and issues contemporarily evolving. Ayan ho, it's high time that the SC sets forth some guidelines for petitioners to follow and serve as guidelines so as to avoid ludicrous and incredible motions and the corresponding penalty therefore. Ayan ho, galing ho ito kay Ibrahim Al-Safibin ayan ho, from Cagayan Valley. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong mensahe. At syempre, matatapos ho ang ating programa, pero maaari pa din ho kayong mag-comment ho dito sa ating Tanong sa Bayan. Mag-comment ho na inyong mga saloobin dito ho sa pagkaka-diretso na nga ho sa trial nitong kaso kay dating Pangulong Duterte at syempre dito sa nagaganap ho na impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Happy listening ho kay Abdul Hakim Mimbala. Ayan, belated happy birthday ho sa inyo. At syempre sa lahat ho naman nakikinig sa atin, Usaping Legal, Radyo Pilipinas, 738 AM. Syempre ho sa Facebook, live stream ho natin, Radyo Pilipinas. At Usaping Legal Facebook page. At syempre sa YouTube din, Usaping Legal YouTube channel. At ayan ho, i-upload ho natin itong mga videos ho na ito sa YouTube para ho kayo ay makapag-komento ho ng inyong mga saloobin. At syempre wala lamang ho tayong oras dito sa ating sagot kita, pero nandito pa rin ho yung segment ho natin yan. Next week ay babasahin ho natin yung mga inyong katanungan legal, sasagutin ho pa rin ho natin yan. At wala lamang ho tayong oras ngayong araw ho na ito.
Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre, at syempre kay Miss Drizel Nanyong. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.